Ang nakaraan, tuluyan nang ang bumagsak ang Winter Castle sa kamay ng mga halimaw na orc. Nangyari ito dahil sa katigasan ng ulo ng mga ilang pinuno sa Hilaga, hindi sila nagpadala ng tulong sa Winter Castle, iyon ay dahil sa utos ng kalabang partido. Ang ating bida naman na si Adrian ay walang malay sa mga sandaling ito, kaya hindi niya magawang pamunuan ang kaganapan ngayon sa Hilaga. Ika-48 na kabanata, bilasan ninyo, tumakas na tayo, ang kamahalan ay malubha ang pinsala, sigaw ng mga ito na madaling-madali na. Ang mga pangyayari palang iyon ay mga naalala ng ating bida, sobrang sakit ang nararamdaman ni Adrian ngayon sa kanyang puso, para raw itong pinupunit. Wala pa ring malay ngayon ang ating bida, at may kung anong nangyayari ngayon sa kanyang mana heart, at ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay parusa raw sa kanyang katangahan. Napakayabang raw kasi niya, masyado siyang nalunod sa dating tagumpay niya noon sa kanyang buhay, na lahat na lang ng bagay ngayon ay akala niya ay mapapagtagumpayan niya basta andan siya. Hindi na mabilang ang mga namatay na kanyang nakita, na hindi siya ang may kagagawan, at hindi rin siya ang namatay. At suamsagi sa kanyang isipan niya na patuloy niyang nalalampasan ang kamatayan, dahilan para lumaki ng husto ang kanyang ulo. Kaya para sa ating bida, na natauhan na ngayon, isa raw siyang hangal, mangmang, at isang bulag na pinuno, dahilan kung bakit natamo niya ngayon ang matinding pagkatalo. Dito sa mga sandaling ito, ay biglang gumalaw ang kamay ng ating bida. Nagulat si Adelia sa kanyang nakita, kaya napatawag ito, kamahalan, sambit nito, na may kaba sa kanyang nakita. Dito nga ay damilat na ang isang ito, kaya lang hindi tuluyang magaling, na makikita naman natin sa kanyang mga mata na masama pa rin ang kanyang pakiramdam. Nakita naman ni Adrian ang isang window sa kanyang harapan, na may isang martial hymn ang nalikha ngayon sa kanya, dahil sa mga nangyari, kasabay rin noon na isang katangian ang nabuo sa kanya. Dahil sa mga nangyari, ngayon naging malinaw sa ating bida kung ano ang pagkukulang niya bilang leader, anong mga mali niyang nagawa. Bumangon si Adrian para agad gawin ang kanyang nararapat na gawin, kamahalan dahan-dahan lang po, sabi nito. Dito ay matalas ang mga tinginan ng ating bida, galit na galit sa buwiset ang isang ito, alam na raw niya ang dapat niyang gawin ngayon. Sa Hilaga, ang mga orc na ito ay patuloy ang ginagawang pananalasa ng mga ito sa mga kastilyo at mga teritoryo sa Hilaga, lahat ng madaanan nila ay winuwasak nila. Agad nakarating sa mga ito ang balita na ang teritoryo Count Quern ay naubos at nawasak na rin lahat, dahil doon, natagpuan ang mga orc na patungo na sa teritoryo ni Count Shortall, at 5 teritoryo kaagad sa Hilaga ang mabilis na naging wasak-wasak na lugar sa Hilaga, kaya ganoon na lamang ang takot at pagkagulat ng mga ito. Ang sandaling ito ay nagbigay ulat na ang utos mula sa sentro ay nagsabi na maghahanda sila ng depensang militar sa Rains River, at mahal na hari ay nagutos na ang ikalawang prinsipe at si Count Vincent Bolorhard ay tumakas na patungo sa lugar na ito, ang patungkol sa ating bida, wala nang paki ang kaharian. Dito ay aligaga na ang mga pinuno ng Hilaga, mga dahil sa mga kasakiman ng mga ito, mga pamumuno na walang ibang halaga kundi ang sariling bulsa nila. Ngayon ang kanilang bayan ay matinding trahedya ang nangyari, walang karagdagang tulong na ipapadala ngayon sa Hilaga, pinabayaan na sila ng kaharian ng Leonberg. Nagkakagulo na ang mga ito, ano raw ang gagawin nila ngayon sa Hilaga? Dito ay nagsalita ang isa sa mga tauhan ni Adrian, na ang ibig sabihin lang raw ng kaharian na magfo-focus ang puwersa malapit sa kaharian, kaya hindi na raw mapipigilan pa ang pagkawasak ng Hilaga. Ang isang ito ay nanginginig-nginig sa inis at sama ng loob, sabi nito, kung nakinig lang sana tayo sa unang mensahe na pinadala sa atin na magpadala tayo ng tulong hindi sana ito nangyari. Dagdag pa ni Count Shortall, dapat noon palang nagpadala na tayo ng puwersa sa Winter Castle, kahit ano pang sabihin ng ibang teritoryo o ng imperyo, nataas noong pinakinggan ni Vincent dahil pinabayaan ang pangunahing hanay pang depensa sa mga halimaw. Ang isang buwiset na mukhang siraulong corrupt na pinuno na ito, na talagang sarap sanggalngalin ang lalamunan, ay lumapit kay Vincent, at nagmamakaawa, na pahiramin raw sila ng puwersa para raw hindi mawala ang buong Hilaga. Kaya lang tinapik ni Vincent ang kamay ng sakam na pinuno, iyon ay dahil sa kasakiman ng mga ito at pagiging makasarili, nawala ang Winter Castle, at namatay pa si Count Vale Bolorhard. Matapang na nagsalitas nung nanghingi ng tulong ang Winter Castle, sino sa inyo ang nagbigay ng tulong? Tanong nito na binabalik ngayon ang sitwasyon. Agad na tahimik ang bobo na ito,
sarap tusukin ng mata ng letsugas na ito. Agad nagpalingalinga ang isang ito, naghahanap ng ibang pwede niyang malapitan at mahinga ng tulong. Nakita niya si Maximilian, kamahalan, sigaw ng lalaki, na ang ikalawang prinsipe na ito ay masama ang tingin. Mahal na prinsipe, mga hangal po kami, at nakagawa ng matinding pagkakamali, kung bibigyan pa po ninyo kami ng pagkakataon, itataya na namin ang aming buhay para lang sa kaayusan ng hilaga, pagmamakaawa nito. Pakiusap po kamahalan, pagmamakaawa ng ulupong, na itong si Maximilian ay galit na galit rin talaga ngayon, dahil kasi sa mga makasariling pinuno, ang hilaga ay malapit ng mawasak, at maraming buhay ang nagbuwis ng buhay. Nakakasuka ka, sabi ni Maximilian, na nagulat naman ang lalaking ito na nakaluhod sa sinabi ng prinsipe. At may isang tinig ang nagsalita, ang sarap naman makita at marinig ang mga sinabi mo, na agad lumingon ang mga ito sa pinanggalingan ng boses. Agad namang nagulat si Vincent at si Quern sa kanilang nakita na dumating. Kamahalan, sigaw ng mga naririto sa loob ng toldang ito, na dala-dala ni Adelia si Adrian ngayon. Naririto na ang unang prinsipe, na lahat ay nagulat sa pagdating ni Adrian. Napangiti ang ating bida, naririto pala ang kutong lupa na gustong-gusto kong makita, matalas na sabi ng ating bida. Ang mga ito ay sumama ang tingin kay Adrian, iyon ay dahil alam nila na sila ang tinutukoy ng ating bida, dahil sa kanila na ngayon ang sisi sa pagkawasak ngayon ng hilaga. Dahan-daang naglalakad ngayon si Adrian palapit sa mga buwaya at magnanakaw. Habang mahinang naglalakad papalapit si Adrian, ang pinuno ng mga corrupt na opisyal ay lumapit sa ating bida ng mingiti, kamahalan. Masaya itong humarap kay Adrian, kamahalan, masaya akong buhay at maayos po kayo ngayon, pagkukunwari nito. Kaya lang kahit mahina ang ating bida, mabilis na gumalaw ang kamay nito, at may kinuha na kung ano sa lalaki. Gulat na gulat ang isang ito sa kanyang nakita, espada ko yan, sambit nito. Ayon naman pala, hawak na ni Adrian ang espada ng corrupt na opisyal, na ang mga mata ni Adrian ay talagang puno ng galit, at parang papatay ito. Agad na outbalance ang lalaki sa harapan ng ating bida kaya napaupo ito, na mahigpit ang hawak ni Adrian sa sandata. Kamahalan, sambit nito kay Adrian, na nag-iingat ngayon sa salita niya at baka malintikan siya. Kaya lang, hindi niya namalayan, may isang napakatalim na bagay ang dumaan sa kanyang ulo ngayon, na ikinagulat niya, kamahalan ano pong ginawa ninyo, pagtataka nito. Ayun na nga, sa wakas, patay ang Makong, isang tanawin na napakasarap tignan, isang corrupt na opisyal ang binawian ng buhay ng ating bida, bakit hindi gawin ito sa bansang Pilipinas, mga lintik na corrupt na nilalang. Bagsak, ang buwiset na makasariling pinuno, dahil sa Makong na ito maraming tao ang namatay, at ang buong hilaga ay nasalanta ng trahedya, agad namang nagsigawan ang mga kasamahan nito, Count Histain. Gulat na gulat rin sila Vincent, Quern, at mga tauhan nito sa ginawa ng unang prinsipe, mahal na kamahalan, ano po itong ginawa ninyo? Kahit si Maximilian ay gulat na gulat rin, kuya, ano ito? Tanong nito, iyon ay dahil walang nakakaunawa sa mga ginawa ni Adrian ngayon, at palagay nila ay pagre-rebel ito laban sa kaharian. Agad na lumapit ang ikalawang prinsipe sa unang prinsipe, hindi mo ito pwedeng gawin, pakiusap niya sa kanyang kuya. Umalis ka sa harapan ko, utos ng ating bida, galit, walang emosyon, na para bang nawala na ito sa sarili niya. Kaya lang hindi umalis si Maximilian, sabi nito, kuya, galit rin ako ngayon, nararamdaman ko rin ang nararamdaman mo, pero hindi ito ang oras para magkabahagi-bahagi tayo, kailangan nating magkaisa para pigilan ang mga orc, pakiusap nito. Magkaisa, tanong ng ating bida na may bahagyang pagngiti, huwag mo akong patawanin, sabi ni Adrian, na nagulat naman itong si Maximilian. Agad na inilis ni Adrian ang kamay ng kanyang kapatid, Vincent, ilang mensahero ang pinadala natin simula sa umpisa sa kanila. Galit na tanong ng ating bida. Nagpadala po tayo kamahalan ng liham tuwing ikatlong araw sa loob ng 3 buwan, na kung susumin ay nasa 30 liham na ang napadala natin sa kanila sa paghingi ng karagdagang puwersa. Ang isa naman sa mga kol-okoy na ito ay nangatwiran, kamahalan, may sarili rin po kaming pinagdadaanan kaya hindi kami nakasagot kaagad, pangangatwiran pa ng mga ito na natatakot na sa ating bida, sabi pa ng matabang buwaya, kahit na guilty kami sa mga sinasabi mo,
hindi mo kami pwedeng tretuhin na lang ng ganito, hindi makatarungan ang patayin mo kami, laban ito sa ating batas. Galit na binaba ng ating bida ang kamay ni Maximilian, sabi nito, ang Winter Castle ay hindi na bumabagsak, niksing sambit ng ating bida. Ang Winter Castle ay inabandona, isang katotohanan ngayon ang isiniwalat ni Adrian, hindi talaga sila natalo, kundi sila ay pinabayaan. Perham Killinger, kunin mo sila, utos ng ating bida, na agad namang sumunod ang isang ito. Pinagtatawag isa-isa ni Adrian ang mga taong alam niya na may ginawang aksyon sa nagaganap ngayon na krisis sa Hilaga, Count Shortall, Baron Ayrton, Baron Cardian, Baron Barheim, ang mga ito ay natakot at nagulat sa pagkakabanggit sa kanilang pangalan at baka patayin sila ng ating bida. Kayong apat ay tumabi, utos ng ating bida, sabay buntong hininga nito. Sila lang ang mga taong kahit papano ay gumawa ng paraan para mangolekta ng pondo, mga sundalo para maghanda sa digmaang ito, kayong apat lang. Ibig sabihin ang lahat ng mga ito ay wala nang ginawa, sabay tutok ng espada ni Adrian sa mga ito, na nangangahulugan na papatayin rin niya ang mga ito, at sinabing ang mga ito ay hindi matatawag na mga tao ang puso o pagkatao ng mga ito, dahil kahit ang demonyo ay mahihiya sa kasamanan ng mga ito, kamusta pa kaya ang mga corrupt na pinuno sa Pilipinas? Pwede na atang palitan si Satanas sa impyerno sa kasamaang taglay nila. Ang isang ito ay natakot sa sinabi ng ating bida, iyon ay alam niya na papatayin rin sila ni Adrian. Buwisit, mga kabalyero, Royal Guard, pigilan ang baliw na ito, sigaw nito na tinatawag ang kanyang mga tauhan para patayin si Adrian. Protektahan ninyo ako, utos pa ng lalaki, dahil talagang seryoso ang ating bida sa balak nitong gawin ngayon. Bilasan ninyo, malakas na utos nito, iyon ay dahil walang pumapasok sa loob ng kinaroroonan nila na kahit isang sundalo. Ayun naman pala, ang mga elf na ito ay pinagpapatay at pinigilan na ang mga Royal Guard ng kaharian na pumasok sa loob. Nasabi mo na ba ang lahat ng dapat mong sabihin? Galit na sabi ng ating bida. Ang batas na mayroon ng kaharian ay hindi sapat para itama ang maling nangyayari sa kanilang kaharian. Ang pamumuno na walang tapang, ay minamaliit lang ng mga nasasakupan nito, hanggat hindi nagbibigay ng halimbawa. Ang mga magnanakaw, ang mga corrupt na opisyal ay hindi mawawala, at patuloy lang mananalasa, hindi mawawala ang damo kung hindi bubunutin ang ugat nito, iyon ang kailangang gawin ng ating bida, ang ipakita ang isang uri ng pamumuno, batas na nararapat para katakutin siya, itaboy at pigilan ang susunod na mga ngahas na samantalahin ng taong bayan, kaya takot na takot ang mga ito. Pakiusap kamahalan, bigyan mo pa, kaya lang hindi na natuloy ang sinasabi ng matabang lalaki, dahil tinagpas na siya ng ating bida. Naglakad si Adrian palapit sa isa pang corrupt na opisyal, hawak nito ang espada na tumutulo ang dugo ng kasamahan ng lalaki, kamahalan pakiusap po patawarin ninyo ako, sabi nito, na akala kasi nila ay patuloy nilang magagawang mamanipula ang lahat ng tao. At ayun na nga, winasiwas ni Adrian ang kanyang espada, at winakasan pa ang buhay ng isa sa mga corrupt na opisyal. Talo na ang patay ngayon sa mga ito, ang ating bida ay hindi pa tapos na ubusin ang mga masasamang damo, may isang ugat pa ang hindi niya nabubunot. Mahina pa rin ang katawan nito, kaya hiningil siya sa kanyang mga ginawa ngayon. Heto ang pinakasakam sa mga ito, takot ng husto, lumuhad sa harapan ng ating bida, huwag po ninyo akong patayin, pakiusap po, kahit isang beses lang mapatawad ninyo ako. Kaya lang ang mga mata ng ating bida ay pagod na, sawa na sa mga kasakiman ng mga namumuno sa kanilang kaharian. At walang sabi-sabi ay muli na naman niyang winasiwas ang kanyang espada at pinatay ang isang ito. Patay ang apat na sakip na pinuno ng Hilaga, patuloy na mananatili ang corruption sa isang bansa kung hindi mababago ang sistema, nararapat ang death penalty para sa mga taong napatunayan ng malinaw, huli sa akto ang mga kasamaan na ginagawa nila, dahil kung hindi ito gagawin, patuloy lang maglalakas ng loob ang mga demonyo na sirain ang buhay ng mga tao. Adrian, punta ka ng Pilipinas, ubusin mo ang lahat ng corrupt rito. Agad na lumapit si Adelia. Inilapit nito ang upuan sa ating bida. Kamahalan, upo muna po kayo, sabi nito kay Adrian. Ganon nga ang nangyari, napaupo na itong si Adrian dahil nanghihina na uli ito, salamat Adelia. Tinawag niya si Antoine, utusan mo ang mga mersenaryo na magpakalat ng usap-usapan.
ang mga maharlikang ito ay tumakas para iligtas ang kanilang mga sarili, masusunod po kamahalan. Agad ring tinawag ni Adrian si Earham Killinger, pumili ka ng hukbo mo at sakupin ang mga kastilyo ng mga patay na pinuno na ito, kailangan mo pa ba ng paliwanag bakit kailangan silang sakupin? Tanong ng ating bida, sabi ni Earham, dala ng awa ng unang prinsipe sa mga pinuno na namatay dahil sa pagtakas nila. Nais ng unang prinsipe na protektahan ang mga naiwan na kastilyo ng mga ito. Sabi ni Adrian, maganda yan, sige na kumilos ka na agad, utos ng ating bida, na sinisimulan na nito ang pagbabagang gagawin sa hilaga. Agad itong lumingon kay Vincent, kamusta ang kaganapan ngayon sa digmaan? Tanong ng ating bida, na agad namang nagpakita ng paggalang si Vincent. Sabi ni Vincent, based po sa posisyon nila, at mga pagkilos na dinaraanan nila, ang kanilang pangdepensa ay posibleng dumating ngayon rito sa ika-4 na araw o ika-5, na itong sila Count Shortall ay nanginginig-nginig ngayon sa pangunguna ni Adrian, dahil ibang-ibang Adrian na ang kanilang nakikita ngayon, hindi na tulad ng walawang kwentang unang prinsipe ang nasaksihan nila ngayon. Count Shortall, sambit na mahina ng ating bida, na napasigaw naman sa gulat ang isang ito sa pagtawag sa kanya ng ating bida, ano po iyon? Kamahalan, sagot nito. Ang kaharian ay pinabayaan na ang hilaga, miksing salitang binitawan ni Adrian, ngunit napakabigat na katotohanan ito. Napayuko ito ng bahagya, iyon ay dahil malinaw rin sa kanya na walang ginawa ang mahal na hari para tulungan ang Winter Castle o kahit ang hilaga, wala ring pakialam kay Adrian at sa mga taong nabubuhay rito. Kaya lang muling nagsalita si Adrian, hindi ko iiwan ang hilaga, bagay na ikinagulat nitong si Count Shortall, na nagbigay ng pag-asa sa kanya. Pinagpatong ni Adrian ang kanyang kamay ngayon sa hawakan ng espada, na nanginginig-nginig pa. Sabi nito, ang ikatlong hukbo at ako ay mananatili sa lugar na ito. Dito, sa lupaing ito, itatayo ko ang bagong kaharian, malinaw, walang pag-aalinlangang binitawan ng ating bida ang mga salitang ito, isang bayan na pinabayaan ng kanilang pamahalaan, hindi pinadalhan ng pondo, hindi pinadalhan ng tulong, gagawin lahat ng ating bida, isang pamumuno na may kamay na bakal ay magtatayo ngayon ng isang bagong kaharian sa hilaga. Hindi na ako makapag-intay pa na makita kung paano wasakin ni Adrian ang warlord, ang kaharian ng Leonberg, at ang imperyo na siyang nagpahirap ng matagal na panahon sa Leonberg. Tikman ninyo ang kamay na bakal ng ating bida, mamatay na ang lahat ng buhay ng mga kriminal at mga masasama, wag lang ang mga inosenteng tao na kanyang nasa sakupan. Abangan!